Kung ako'y makabalik sa Senado, siguruhin ko na talagang tama ka, konsumisyon ako ninyong mga komunista. Kayong mga magagalit, konsumisyon nyo ako. Kapag ako'y makabalik, hindi ako papayag. Alam nyo bakit ako naging PMA? Dahil sa mga NPA na yan. Pinupuntahan yung pamilya namin sa Davao, kaya takot. Ang parents ko, sasama ko sa kanila, mag-NPA. Pero hindi kami nag-give in. Kaya gumadwit talaga ako sa PMA. Kaya hanggat buhay ako, hindi ko atrasan yung mga NPA na yan. Bahala na kung ano mangyari. Ang dami ko nang dinaan ng gira doon sa Mindanao laban sa mga NPA na yan. Eh ngayon pa, senador na ako. Pwede ko na gamitin yung legislatura para labanan sila. Eh gamitin natin ito ngayon. Kaya sabi ko, ma'am, baka tamaan ka ng kidlat dyan sa sinasabi mo. Mag-cover-cover ka dahil alam ni Lord na kayong mga komunista hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang komunismo, communism is a godless ideology. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Tapos itong kupal na ito, ginagamit pa yung 10 commandments ni Lord. Sabi daw ni Lord, thou shalt not kill. Akala mo, naniniwala sa Diyos itong mga gago na ito, na mga komunista. Eh, sabi ko, tatamaan ka ng kidlat dyan. Sige, mag-cover-cover ka dyan. Sinakyan niya kasi yung sinabi ni Pangulong BBM na kami daw, yung linya daw namin sa PDP ay mayroong bahid ng dugo, yung kamay, dahil sa tukhang. Eh sabi ko naman, so what? Hindi ko po kinakakahiya ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nanggagaling sa masasamang tao, gagawin at gagawin ko po yan. Kung yung dugo na yan, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maputiktahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, itaga niyo sa bato. Gagawin at gagawin mo yan. Alam niyo, nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo, everyday sa social media, makita ninyo, very proud itong mga adik. Binablog pa nila yung kailang paggagamit ng shabu. Nakita ninyo? Kahit saan-saan, nagkakalat. Gumagamit na shabu, ang yabang nila, pinagyayabang nila to the whole world na gumagamit sila ng shabu. Anong napakasamang implikasyon nito? Itong mga tao na ito, akala nila yung paggagamit ng shabu ngayon ay yan na ang sinasabi natin new normal. Normal na yan, parang legal na ang paggamit ng shabu. Then, very proud silang ipakita sa buong mundo na sila'y gumagamit ng shabu. At anong pinakamasama na mangyayari dito? Wala tayong control sa internet. Ang mga bata na nag-i-scroll up, scroll down sa internet, nakikita nila yan. Ano ngayon ang maitatanim sa utak ng kabataan? Uy, sikat pala ngayon kapag gumagamit ka ng shabu. Kumikita ka pa, may content ka, content creator ka. Yumayaman ka dahil maraming views. Kumikita ka. At inisipin ng mga bata, natural lang yan, normal lang yan. So, ano magiging kinabukasan ng Pilipinas? Wala na. Lugmok tayo dito sa problema natin sa illegal drugs. I don't know kung saan tayo pupunta nito. Bakit? Ganon ang nangyari. I did not elaborate. Pero lahat ng pulis na makausap ko, sabi ng pulis, sir, hindi kami magpahiro-hiro ngayon, sir. Dahil buntot mo, hila mo. Pag kami magka-problema, wala kaming back-up na klaro kung sinong tutulong sa amin. Kaya sige lang, kung ano mangyari. Alam mo, nagtahimik lang ating mga kapulisan, pero masama na yung loob nila sa mga pangyayari ngayon. Masama na. Pero sige lang. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo na sana